Ang China pala, nagbabayad ng mga expert ho ha, hindi kung sino-sino lang, para ho isabotahe ang Pilipinas, ang Amerika, ano ho. At siguro, hindi lang siguro Pilipinas at saka ang Amerika, baka pati na po yung ibang bansa na kakumpetensya po nila, ano ho. Sinong makakapagsabi, mga kaistorya? Eto pa, hindi lang yan. Ano ho, na-research ko na sa social media pala, mga kaistorya, sa Facebook, sa X or sa Twitter, sa TikTok, sa YouTube, talamak, mga kaistorya, ang propaganda ni China. Opo, mayroon po silang tinatawag, mga kaistorya, na political operators. Yan hong mga yan, ano ho, na-trace ha, balita ho mga kaistorya, na-trace, ano ho. Sandamakmak ho ang mga accounts, ano ho, mga pages at mga grupo na na-trace na kumikilos in behalf of China para ho pagandahin ang imahe ni China. At dito, sa bansa natin mga kaistorya, para i-divert, iligaw ang isipan po ng mga Pilipino. Ito pa. Ito pa lang si China, nagre-recruit po, ano, nag-o-offer po ng scholarships, ano, sa pamamagitan po nung tinatawag nilang China Scholarships Program. Ano, nagbibigay po sila ng scholarship sa mga foreign students and local students, ano ho, mga kaistorya, pinapaaral nila. Pinupunduhan po nila yung pag-aaral ng kanilang mga scholars, ano ho. Kaya lang ito, pinapipirma po nila ng kasunduan yung kanilang mga scholars. Sa kasunduan na yon, ang nakalagay, si scholar po ay nanunumpa ng alyansa at katapatan sa China. Doon ay nakalagay na sila pagkatapos graduate ay maglilingkod sa China. Balita ko, meron ho dito sa atin, ino-offeran po ng scholarship. Si China ha? Eto, Malaya. Si Sir Jonathan Malaya po yan, ng National Security Council. Malaya, China using tactics to distract Philippines from issues in contested waters. Gumagamit umano ng taktika si China. Anong klaseng taktika ba yan? Basahin natin. The National Security Council on Thursday said China is using tactics that will divert the attention of the Philippines amid heightened tensions in the West Philippine Sea. Taktika yan. Nung mga panahon ng election, dami din dito sa atin mga gumagamit ng ganyan. Pag nabuking sa isang issue, gumagamit sila ng diversionary tactics, dinadivert sila ang atensyon ng mga Pilipino para hindi mahalata na sila'y nabuking sa kabulastugan nila. Ganon din ang ginagawang taktika ni China dun sa usapin po ng West Philippine Sea. Anong sabi po ni Sir Jonathan Malaya? Ito po. Gumagamit po sila ng mga alipores. Ayan na. Alipores na agad. Gumagamit po sila ng mga alipores or what we call as operators or proxies which ginagamit nila as force multipliers na iba-iba sinasabi but using a certain script coming from them para pagsabungin tayo. NSC Assistant Director General Jonathan Malaya told CNN Philippines, the source. Pag-script, ibig sabihin mga kaistorya, kahit gaano pa karami ang nagsasabi ng ganyang bagay, halos pare-pareho ang sinasabi nila. Bakit? Anong purpose? Para daw po pagsabungin tayo, paghiwa-hiwalayin tayo, pagwatak-watakin tayo. Taktika din yan ng mga dilawan, mga kaistorya. The NSC official said the best way to counter this tactic, which is called cognitive warfare, is through raising awareness. Kaya nga po pinapaalam ng gobyerno po natin sa mga mamamayang Pilipino kung ano yung totoong nangyayari para hindi po tayo maligaw. Dati kasi hindi po aktibo. Noong mga nakaraang panahon, ang gobyerno natin hindi aktibo na ipinaalam sa mga Pilipino
kung ano talaga yung detalyadong nangyayari. Kaya naman ang mga Pilipino, mga ka-istorya, ang daling mabola. Kasi wala pong sapat na kaalaman tungkol po sa eksaktong pangyayari. Ngayon, iba na sa administrasyon po ni PBBM. Ang mga responsableng ahensya ng gobyerno sa issue na ito ay talagang nagsasalita at kinukundina po ang ginagawa ng China. Salamat po sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito'y para sa bayan po natin teritoryo natin to, bansa natin to Natural pagtatanggol natin. Huwag nating ilihim ang katotohanan. Tularan po natin ang gobyerno. Magtulong-tulong tayo, ipaalam kung ano ang totoong nangyayari. Ipaalam natin sa ating mga kababayan. Kasi lalo na meron pong mga binabayarang ekspertong alipores itong si China para humaka-istorya. Tayo po ay pagsabungin, pag-away-awayin, pinagwawatak-watak tayo, tinataniman ang isipan ng mga Pilipino ng maling impormasyon, pinalalabas na bayani si China at tayo ang salarin. Ibang klase. Huwag na kayong pabiktima sa ganyang taktika, mga ka-istorya. Huwag na po. Ito pa. Sabi ng Daily Tribune, enemies from within, kalaban sa loob. Ibig sabihin, sa loob ng bansa natin, may kalaban tayo. Pag sinabing enemies from within, posibleng kababayan din natin ang kalaban natin. Patay tayo dyan. Palakin ko. Facebook traced, ito na sa social media na. Facebook traced the individuals behind the operations to Fujian province in China. Taga Fujian province daw po sa China. Yung mga taong involved dito sa usapin na ito, sa binabanggit natin, and found that they had created 161 accounts. Dami niyan, 161 accounts sa Facebook, 11 pages, and 9 groups. 9 na grupo to attract at least 133,000 followers. Marami. 133,000 followers. Ginawa po ng China yan. Ito magtataka ka dito. Bawal ang Facebook sa China. Pero mismong gobyerno nila gumawa ng 161 accounts, 11 pages, and 9 groups sa Facebook. Pinagbabawalan nyo ang inyong mga mamamayan gumamit ng Facebook pagkatapos gobyerno nyo gumagamit ng Facebook para lang pagandahin ang imahe ninyo. Ibang klase. Ibang klase talaga si China. Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga mouthpieces ng China, sa mga China apologists na kagaya po ng sinabi po ng spokesperson po ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela. Huwag kayong basta-basta pabubola dahil po talagang pangmalakasan ang pagkilos na pananabutahi po ni China. Naniniwala na kaya? Mga lehitimong balita yan, mga story. Hindi tayo nag-iimbento lang dito. Alakihin ko ulit. Filipinos, with the help from paid hacks, tingnan nyo yung termino, paid hacks, may be falling into a propaganda trap over China's claim that the Philippines made a promise to remove the BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal. Pinagmumukha nga pong maganda ang imahe, pinagwagwapo si China. Ito pa, China did not name who made the promise, but the revelation achieved its purpose of creating intrigue and suspicion among Filipinos about their officials. National Security Council Assistant Director General and spokesperson Jonathan Malaya pointed to political operators. Yan ay binabanggit ko sa inyo kanina. Political operators of Beijing. Pag sinabi mong Beijing, gobyerno ng China, as creating confusions as part of campaign to undermine the Philippines' position in the West Philippine Sea or WPS. Malaya said, ito kagaya din ng sinabi po ni na Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Pareho po sila ng sinabi ni Sir Jonathan Malaya po ng National Security Council. Ito, Malaya said China is conducting psychological warfare to sway Filipino public opinion in its favor. Pag naniwala kayo, mga kaistorya, mabibiktima na naman ang bansa natin pag naniwala kayo sa mga propaganda po ng China. China,
is also engaged in so-called cognitive warfare, a campaign that employs artificial intelligence, pati artificial intelligence, ginagamit na ni China to influence the opinions of China's adversaries through the manipulations of information. Tingnan nyo, minamanipula ang impormasyon. China using operators to divide Philippines and WPS and SC. Dito po tayo. Divide and conquer. Ibig sabihin pala, communist, inspired communism, yung taktika ng mga dilawan, divide and conquer. Ganyan ang ginawa sa atin, di ba? Sa nakaraan. Proven yun. Alam niyo yan, mga kaistorya. Maritime security expert J. Batong Bakal, head of the UP Institute of Maritime Affairs and the Law of the Sea, saw a similar divide and conquer tactic that this time applied to Philippines and Vietnam. He and to other vocal critics of China actions in the West Philippines, he told the Inquirer that they were approached separately in July by individuals whose identities they could not verify, requesting them to write about Vietnam's alleged militarization of the South China Sea. Batong Bakal, retired Supreme Court Justice Antonio Carpio and De La Salle University International Studies Professor Renato De Castro said they were contacted through email and Viber and were offered payments for their comment. Kita nyo ang ginagawa ng China, kinuntak daw ho. May kumuntak daw po. Kina Carpio at De Castro para daw po gumawa ng komentaryo. Malaking offer yan, mga kaistorya. Mabuti, nagsasalita po sila. Sa totoo nga, mga kaistorya, kumikilos si China. Nagbabayad siya ng mga expert. Hindi dito sinasabing wala pong sinabing tinanggap. Kasi kung tinanggap ito, hindi ito magsasalita po sina Antonio Carpio at saka sina Professor Renato De Castro. Meaning, hindi nila tinanggap yung bayad. Two Inquirer reporters, another local newspaper reporter and the television station also separately received emails from three individuals claiming to have access to a supposed top-secret information on Vietnam's island building plans in the Spratly Islands. These individuals said they were outside the country and could not meet the Inquirer reporters in pati mga media, kinukontak po nila. Gusto nilang taniman ng maling impormasyon. Umamin, no, si Inquirer. Reporters nila, pati na po television station, nakatanggap din daw po ng email. Pero ayaw naman nilang humarap sa interview. Anong ibig sabihin nun? Iwas pusoy. Ayaw pakilala eh. One of them wanted to put pressure on Vietnamese government through the media to stop island building activities. Yun na nga. Gusto nilang gusto nilang palakihin yung issue, gusto nilang pag-awayin ang Pilipinas at saka po ang Vietnam. Tindi, no? Tindi. Carpio, Batong Bakal, and De Castro said they were offered an unspecified amount in funding. Inoferan po sina Carpio, Batong Bakal at De Castro ng pera. Malaking halaga yun. Hindi naman yung kung yan ay barya-barya lang, palagay ko alam nyo naman, siyempre sisilawin sa pera, mga high profile yung kanilang ino-offeran. Mabuti hindi tinanggap. Kasi uulitin ko, kung tinanggap yan na Carpio, Batong Bakal at De Castro, hindi yan magsasalita sila. Mabuti na lang. These were messages out of the blue, no real identification through. They tried to make it appear they were connected with some legitimate business. Batong Bakal said, Carpio said he deleted the emails because it might contain malware. Ako ganun din ang ginagawa ko Pag may mga suspected na email, dinidelete ko kaagad. Ang dami mga nag-o-offer na paid advertisement daw, kuno ganyan. Pero halatado mo, modus, dinidelete ko rin. He was certain that the intention was to direct the Filipinos' ire on Vietnam and away from China for China's bullying of the Philippine Coast Guard and fishermen in the West Philippines. Hindi lang para pag-awayin ng Vietnam at saka ang Pilipinas, kundi para i-divert yung atensyon. Malimutan ng mga Pilipino yung kabalasubasan ng ginagawa ng China at ma-divert ang atensyon ng mga Pilipino sa Vietnam. Galing. On August 10, President Marcos told outgoing Vietnamese Ambassador Huang Huy Chung that he looked forward to signing a maritime agreement with Hanoi, which could bring an element of stability in the South China Sea. Maganda yun. Maritime Accord. De Castro said
Beijing could have received insider information about the maritime accord and plan to sabotage it. May plano pala na magkaroon po ng agreement ang Vietnam at saka ang Pilipinas, yung tinatawag na maritime accord, at gustong isabotahe ni China. This is China's worst nightmare. The maritime discord with Vietnam would be settled if the claimant states will resolve their issues, then China will be isolated. Ayaw maisantabi, ayaw mawala sa eksena, ayaw kumbaga alam niyo na, mga galaw na ganyan, mga tuso yan, mga ka-istorya. Carpio advised the public and the media to be wary of a disinformation campaign to divert the public's attention away from Chinese bullying in the West Philippines Sea by blaming other claimant states. Yun nga yung sinabi ko kanina. Mag-ingat-ika tayo, sabi ni Carpio, sa mga disinformation campaign. Kasi gusto umanong i-divert ng China ang atensyon ng mga mamamayan. Yung pambubuli ng China, gusto na ni China na makalimutan ng mga Pilipino. Sa halip, mailipat ang sisi sa iba. Palagay ko, ang target nila na ibuntuhan ng sisi, si Vietnam. May balita ngayon. Nagkiklaim daw po mga kaistorya, si Vietnam sa Spratly. Kung tutusin mga kaistorya, hindi lang po nasa 5 bansa po kasi mga kaistorya ang may claim po dyan sa sa South China Sea. Ang pagkakaiba lang talagang itong si China ang nambubuli. Si China ang nambabalasubas. We should remember, ang totoo ito. Wait, naalala ko. Saglit lang ha. 2 o 3, kung hindi ako nagkakamali. 3. Isang email, 2 message. May English, may Tagalog. Kinuntak din po ako. Opo, ngayon ko lang ito naisip. Kinuntak ako. Gusto daw niyang makipagtulungan sa akin. Tungkol sa issue ng maritime dispute, ng claim ng Pilipinas at ng Vietnam. Dyan po sa Spratly. Totoo yan. Blinak ko yun, mga kaistorya. Blinak ko po yun sa susunod. Ngayon ko lang kasi naalala Hahanapin ko sa messenger ko. Tapos kung hindi ko pa na-delete sa email ko, ipapakita ko po sa inyo. Kinuntak ako. Ngayon ko lang naisip mga kaistorya. Kinuntak po ako. Kasi nabalitaan mo na ba Tagalog na, nabalitaan mo na yung itong si Vietnam ay nag-build umano ng military facility raw. Nag-claim sila sa Spratly. Kung hindi mo niya alam, nakahanda ako sa iyo makipagtulungan, ganito, ganyan. Bibigyan daw po ako ng mga impormasyon. Ngayon ko lang naisip to. Hahanapin ko, ipapakita ko yan sa inyo sa susunod. Tapos, meron namang isang email na kunyari, yun daw mga pro-government, pro-BBM, gusto nilang ma-interview. So on and so forth, ganito, ganyan. Alam ko yung mga estilong ganyan Hindi ako nagpa-unlock kasi wala na akong control na pagkatapos ng interview, wala na, nag-o-offer ng bayad may bayad po. Tinanggihan ko. Nag-o-offer. Pati nga pamasahe, kung di ako nagkakamali, sagot nila Base sa pagkakatanda ko, re-repasuhin ko yung email kung nandun pa. Ang sabi, yan nga, ganun, interview, ganito, ganyan. Ang problema ito, naisip ko. Kung yun ipalabas nila sa telebisyon, o kaya naman sa news article, through internet, o kaya naman sa diary, o kaya naman sa radyo, at gamitin nila sa propaganda, wala na akong magagawa ron. Wala na akong control doon. Pwede na lang i-divert yun. Late na para sa akin para makapag-react. Oo. Kaya hindi ako nagpa-unlock. Hindi ako maingat ako sa mga ganyan. Kaya maniwala kayo, pati mga social media influencers, kinukontak nila. Ngayon ko lang ito naisip. Email po, isang email at 2 message po sa messenger. Ganun po, totoo yan. Totoo yan, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Sa mga susunod na re-repasuhin ko. Kasi kung ngayon, sa dami ng mga messages sa akin, sa messenger, matatagalan tayo kung isa-isahin ko yung hanapin. Sa mga susunod, ipapakita ko po sa inyo. Okay, tuloy natin. We should remember that among the claimants, states involved in the territorial dispute, only China does not recognize the arbitral award.
China is also the only claimant state whose law authorizes its Coast Guard to use force to enforce its territorial and maritime claims. Totoo yun eh. Sa lahat umano ng mga bansa na may claim dyan, sa South China Sea, si China lang umano ang hindi tinatanggap yung desisyon, yung arbitral awards ng Hague ruling. Eh di ba nanalo tayo noong 2016? Si China lang ang hindi kumikilala doon. At si China lang umano, mga kaistorya, ang nag-authorize o nagbibigay ng ibig sabihin, tawag dito, ng konsente. Pinapayagan nila ang kanilang Coast Guard na gumamit ng dahas para ipatupad yung kanilang territorial and maritime claims. Sa lahat nga naman, si China lang yung ganun. Eto pa. Social media ulit. Palakihin natin. Pakishare po at pakilike. Meta fights sprawling Chinese spamouflage operation. Spamouflage, dalawang salita yan na pinagsama, spam at camouflage. So, the word itself, alam nyo na ang ibig sabihin. San Francisco, United States, Meta on Tuesday said it purged thousands of Facebook accounts. Kanina ang sabi mga kaistorya, ilan lang, mahigit 100 lang na accounts. Sabi naman sa balita po mga kaistorya, doon daw sa Amerika, libo-libo manong Facebook accounts that were part of a widespread online Chinese spam operation trying to covertly boost China and criticize the West. Libo-libo raw pong Facebook accounts na trace. Ano ang role ng mga Facebook accounts na yon? Pag-aari ng China, mga kaistorya. Para umano, papugiin, pagandahin ang imahe ni China at pasamain si Amerika. The campaign, which became known as Spamouflage, was active across more than 50 platforms. Dami nun, 50 platforms and forums, including Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and X, formerly known as Twitter, according to a Meta threat report. We assess that it's the largest, true, unsuccessful, and most prolific covert influence operation that we know of in the world today, said Meta Global. Yun daw ang pinakamalaking natuklasan nila. Na prolific covert influence operation gawa ng China. Ito, and we've been able to link spamouflage to individuals associated with Chinese law enforcement. Tibay na. Talagang dibdiban yung ginagawa nilang pananabutahe, no? Pati social media po, pinasok na nila. Tibay. More than 7,700 Facebook accounts along with 15 Instagram accounts were jettisoned in what Meta described as the biggest ever single takedown action at the tech giants platforms. Mabuti na trace. Palagay ko, kumilos din ang gobyerno ng Amerika. Kasi alam nyo naman American entity po itong si Facebook. Isipin nyo, tinake down 7,700 Facebook accounts at saka 15 Instagram accounts. Tinake down. Isahan. Mabuti, tinake down. Eto na. Yung nag-o-offer po si China ng scholarship. Foreign student at pati na po local students po nila. Anong sabi po dito? Germany to German University ends ties with China scholarship scheme. A prestigious German university has decided to suspend collaboration with students funded by the China Scholarship Council to reduce the risk of industrial espionage. Espionage na naman, paniniktik. It is the first university in Germany to openly break with the Chinese government scholarship scheme through other universities in Sweden, Denmark, the Netherlands, and the United States have already done so this year on various grounds. Hindi lang po si Germany ang pinatigil po yung kaugnayan nila sa China scholarship. Pati na umano si Sweden, si Denmark, si Netherlands at ang Amerika. Anong sabi? The CSC o yung China Scholarship Council mainly funds foreign students in China. Foreign student po but it also awards thousands of scholarships each year to Chinese doctoral students to study at top universities abroad. Approximately 30 universities in Germany have CSC leader scholarship holders with numbers rising strongly in recent years.
Ha? Duda, si Germany, si Sweden, si Denmark, si Netherlands at si Amerika na ginagamit yan ng China, yung scholarship nila na yan for espionage sa paniniktik. Kaya tinigil nila. Ewan ko lang kung dito sa Pilipinas meron pong scholarship si China. Ang alam ko lang, nabalitaan ko, si China nag-o-offer po ng scholarship for Filipinos na mag-aral doon sa China. Yun lang ang alam ko na nabalitaan. Ay naku, delikado rin pala yung scholarship na yun na ino-offer ni China. Bakit? E nandun sa ika-6 na paragraph, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 po. The reason behind this decision is that this CSC or Chinese Scholarship Council students, eto na ha, eto na, pakinggan po ninyong mabuti, sign a contract in which they pledge absolute allegiance to the state as well as undertaking to remain in contact with the Chinese embassy at all times and to return to China to serve their country after completing their scholarship. Pagtay tayo dyan, yan na nga yan, yung nanunumpa, pinanunumpa nila yung kanilang mga scholarship, pinanunumpa po nila ng alyansa at katapatan sa kanilang gobyerno. Anong sinasabi dito? Na pananatilihin umanong sila ay makikipagkontak sa embassy ng China at babalik umano sa China para maglingkod sa kanilang bansa. Delikado pala ito, mga kaistorya. Ay di ba'y nabalitaan natin mayroong ganyan dito sa atin? May ino-offeran ka mo? Kayo rin nagsabi sa akin na may ino-offeran mga kaistorya ng scholarship dun sa China eh. Ayun pala, ang ginagawa pala nitong si China Scholarship Council, pinapipirma po nila ng kontrata. Doon sa kontrata, ang nakalagay, mga kaistorya, manunumpa ka ng katapatan at alyansa sa China na ikaw po ay palaging makikipag-contact, open communication sa Chinese Embassy. At pupunta ka ron, babalik ka ron para magsilbi sa kanilang bansa. Delikado. O ngayon, unti-unti nating nare-research. Mga ka-story, paki-share. Napaka-importante ng talakayan po natin, mga ka-istorya. Ingat kayo, mga ka-istorya. Di bali na ho, mga ka-istoryang mag-aral ako kung sakaling ako ang estudyante sa pinakamaliit at pinakamahirap na college or university po dito sa Pilipinas. Kesa ako ay mag-aral ng scholarship doon sa China. Nakatali ka sa kanila once na pinag-aral kanila ng scholarship. Panunumpain kanila alyansa at katapatan. May kontrata. Paano ka papalag kung nakapirma ka ng kontrata sa kanila? Ay, di ba? Pakakawalan ka pa ba nila kung sakali na nandun ka sa China nag-aaral tapos permado ka ng kontrata, nanumpa ka ng katapatan sa kanila, nanumpa ka ng alyansa sa kanila, nandun ka nag-aaral sa bansa nila, pakakawalan ka ba nila kung sakali? Napapalag ka? Paano yun? Paano yun? Mga ka-istorya. Ingat kayo. Ingat kayo, mga ka-istorya. Eto pa, palakihin ko ulit. Ano ba itong ito? Chinese Talent Program Tracker. Yan po yung nagre-recruit po si China ng mga expert para gamitin nila para sa kapakanan ng kanilang bansa. Pabor sa kanila. China operates a number of party in the state-sponsored talent programs to recruit researchers. Ano yung mga nire-recruit nila? Researchers, Chinese citizens and non-citizens alike. Bakit? To bolster its strategic civilian and military goals. Civilian daw po at military goals ang purpose. Dito tayo. The Chinese Talent Program Tracker is a catalog of Chinese party state-sponsored initiative aimed at cultivating China's domestic talent pool in support of China's strategic civilian and military goals viewed by Beijing as vital to Chinese economic and social development. Talent programs aim to recruit everyone from experts, mula daw po sa mga eksperto hanggang sa mga estudyante of both Chinese and non-Chinese citizenship
to fill positions across government, industry, defense, and academia to drive the innovation and growth of the Chinese economy. Nagre-recruit sila ng mga expert, mga estudyante. Hindi lang ho yan mga researchers, pati na nga po mga scientists. Mababasa din naman natin mamaya. Nire-recruit. Civilian daw po at military purposes. Innovation daw po. Innovation, marahil. Teknolohiya, bansa. Pati natural military, binanggit kanina. At para daw po sa pag-unlad ng ekonomiya ng China. Ito na. What we investigate, FBI, Federal Bureau of Investigation po ito ha. Amerika po ito. Katapat po niyan sa atin, NBI. The China threat, Chinese talent plans, encourage trade secret, theft, economic, espionage na naman. Trade, secret theft. What are talent plans? FBI po ito ha. Article po ito ng FBI. Legit po ito mga ka-istorya. Paki-share po at paki-like. Foreign governments sponsor talent recruitment programs or talent plans bring outside knowledge and innovation back to their countries. And sometimes that means stealing trade secrets. Tingnan niyo yung termino na yun, stealing trade secrets. Breaking export control laws or violating conflict of interest policies to do so. While various countries use talent plans, the Chinese government is the most prolific sponsor of these programs, and the United States is one of China's main target. China na China, grabe ka naman. The U.S. welcomes international collaboration in academic and scientific research and business development, but American businesses, universities, and laboratories should understand the potential risk and illegal conduct. Incentivized. Pag sinabing incentivized, mga istorya, pinupunduhan ginagastusan ni China by Chinese talent plans and take steps to safeguard their trade secrets and intellectual property. How Chinese talent plans work? China oversees hundreds of talents plans or incentivize its members to steal foreign technologies needed to advance China's national, military, and economic goals. Pinupunduhan, ginagastusan po yan ni China. Bakit? Anong purpose? Steal, magnakaw po ng foreign technologies para umano i-advance yung kanila pong national, military, at economic goals. Ganyan si China. Ganyan katuso si China. China, eto na. Eto na. Sino-sino? Yung mga nire-recruits ni China? Eto na. China recruits science and technology professors, researchers, students, and others, regardless of citizenship or national origin, to apply for talent plans. Individuals with expertise and access to a technology that China doesn't have are preferred. Yan po, yung mga nire-recruit ni China. Ingat kayo. Ingat kayo. Ano pa? Ito, anong sabi mga ka-istorya? China quietly recruits overseas cheap talent as US Titans, crabs. Matindi kasi nagko-kompetensya ngayon si China at si Amerika sa microchip manufacturing, mga ka-istorya. Kaya nga gustong-gustong makontrol ni China si Taiwan, Hong Kong, Singapore, Washington. For a decade, until 2018, China sought to recruit elite foreign trained scientists. Pati scientists, sabi ko sa inyo, nire-recruit po ni China ulit. For a decade until 2018, China sought to recruit elite foreign trained scientists under a lavishly funded program that Washington viewed as a threat to U.S. interest in technological supremacy. Tingnan nyo ito, lavishly funded. Bongga! Bongga, kung nag-o-offer po ng bayad dyan, bongga yung halaga ng pera na ino-offer. 2 years after it stopped promoting the Thousand Talents Plan amid U.S. investigations of scientists, China quietly revived the initiative under a new name and format as a part of a broader mission to accelerate its
tech proficiency, according to 3 sources with knowledge of the matter, and a Reuters review of over 500 government documents spanning 2018 to 2023. The revamp recruitment drive, reported in details by Reuters for the first time, offers perks including home purchase subsidies. Bibilhan ka raw po ng bahay pag ni-recruit ka eh. And typical signing bonuses of 3 to 5 million yuan or 420,000 to 700,000 dollars. Laki nun. Grabe. Ganyan po. Talagang ginagastusan ni China. Ha? Nananabutahe, nagnanakaw ng teknolohiya, nagbabayad pa po mga kaistorya ng mga propagandista para pagandahin po ang kanilang imahe. Nagre-recruit pa po. Nagre-recruit ng mga estudyante. Recruitment na din yun eh. Kasi pinapipirma nila ng alyansa at katapatan sa bansa nila. Pinupunduhan nga yung pag-aaral. Pero ayun, nakatali ka naman sa isang kontrata. Saklap nun. Ang hirap nun. Napapansin nyo ba, mga kaistorya, itong panahong ito ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., naglalabasan na ang mga kabulastugan ni China? Napapansin nyo ba? Nababalita na. Ano ho? Bakit? Ha? Ito ang malaking pagkakaiba. Kasi dito po sa administrasyon ni PBBM, pumapalag ang gobyerno natin in a professional manner. Paano yun? Nagsasalita po ang gobyerno natin. Talaga hong ibinubulgar ng gobyerno natin kung ano ang mga kabulastugang ginagawa ni China sa atin. Dati po kasi hindi. Diba? Hindi. Pasensya na. We are just telling the truth here, mga kaistorya. Sinasabi lang natin ang totoo. Kasi nung nakaraan, hindi ganyan eh. Kung nagsalita man siguro, pahapyaw lang. Bukod pa, mga kaistorya, kung meron man akong nagre-research ng ganito na gaya ng ginagawa natin eh, mangilan-ngilan lang. Kung meron man, siguro halos hindi natin napapansin. Yan ang malaking pagkakaiba. Sa administrasyon kasi ni PBBM, mismong ang Philippine Coast Guard, mismong si PBBM, mismong ang National Security Council, mismong ang Armed Forces of the Philippines, nagsasalita, binubulgar kung ano ang kabulastugan po nito ni China. Dati ba ganyan? Hindi. Ang laki ng pagkakaiba ngayon. Mga kaistorya.